Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan yung mga susunod na plano ng Creamline matapos itong 3 beses na nag-champion itong CCS this year. At ating pag-uusapan itong kumpirmado na po na sasampa at sasali itong si Alyssa Valdez dito sa Creamline Co-Smasher sa All Filipino Conference. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So dahil dito sa 3 championship na naipanalo ng Creamline mga kapolitika this year pa lang, ay happy to say na magbabakasyon po sila Canada tour daw itong Creamline Co-Smasher kasi doon ang nag-champion sila sa All Filipino Conference ay nag-ano sila sa Europe sila nag-tour. But this time around, ang sabi doon sa mga usap-usapan at sa mga balibalita online ay pupunta doon ng Canada itong Creamline bilang reward sa kanila doon sa kanilang pagkapanalo dito sa PVL Reinforcement at the same time sa PVL Invitational. Kumbaga ito yung naging reward ng kumpanya dahil dito sa kanilang ipinakitang galing. Okay, so para sa atin naman is maganda itong ginawa ng Creamline, kumbaga motivation na kung saan sa mga susunod na laro or PVL League ay gagalingan pa rin ng Creamline para magkakaroon sila ng ng reward. And meron pala tayong balita dito sa Akari na kung saan is nagpunta rin po sila ng Japan base doon sa naging interview ni Coach Taka, kasi ang sabi niya ay doon daw magti-training itong Akari Chargers para dito sa All Filipino Conference kasi I think siya pa rin yung maging head coach ng Akari. So ito po yung ating abangan. Ito po yung mga update sa mga bawat teams mga kapolitika at maingay na rin ngayon yung mga lipatan portion ng iba't ibang mga players sa kanya-kanyang teams, especially doon sa mga bottom teams na nag-offer ng mga malalaking bigay dito sa mga veteran players. So napag-usapan na po natin yan doon sa ating mga previous videos. And ngayon naman is kahapon meron tayong nabasa at nakita dito mga kapolitika na kumpirmado na at sigurado na ang desisyon ni Alyssa Valdez na sasali dito sa All Filipino Conference. Kasi nga kinakailangan rin na merong kapalitan itong sa Erica Stanton kasi nga tapos na yung kanyang contract at yung kanyang commitment dito sa reinforcement at the same time dito sa PVL Invitational. So ngayon is kinakailangan na magkaroon rin ng malakas na spiker itong Creamline matapos dito sa ipinakitang galing ni Erica Stanton, which is hopefully makakabalik na itong si Alyssa Valdez at si Toots Carlos kasi meron nang go signal na rin mula sa PNVF or sa PVL na pwede nang maglaro itong mga players ng Team Alas. So si Jem Magalansa is okay na rin, so hopefully is makikita natin yung trio players dito sa Creamline, itong si Galanza, itong si Carlos at itong si Valdez. So yun po ang mga kaganapan ngayon at so far yung pinaka-latest na update mga kapolitika. Okay, so kasi ang sinasabi daw ni Coach Sherwin ay healthy naman, 100% healthy na itong dalawang players, si Valdez at si Carlos. So basically is wala nang reason para tumanggi. Kumbaga long overdue niya and the long wait is over na dito kay Alyssa Valdez kasi gusto na rin actually siyang makita ng kanyang mga supporters na makapaglaro dito sa loob ng court. Okay, so tayo is personally kasi itong ibang mga teams obviously and sa palagay natin is naghahanda na rin yan sila kasi nga itong Creamline is ito yung team to beat. Okay, itong Cheritigo, naghahanda na rin sila, itong Petrogas, itong PLDT at itong Signal. So ito yung mga malakas na team na inaasahan natin and liban na lang kung magkakaroon pa rin ng mga pa-surprise at merong mga underdogs na mga teams na mag-arise dito sa All Filipino Conference kasi nga doon sa naunang mga liga dito sa reinforcement ay unexpected itong pagsampa ng Akari dito sa final. So baka meron pang mga mahinang team dati na baka mag-show up na rin or mag-level up mga kapolitika. So yan po ang ating abangan. Okay, so tayo ay natutuwa dito sa naging desisyon ni Alyssa Valdez na finally is makakasampa at makapaglaro na siya dito sa ating All Filipino Conference. Okay? So all throughout is parang medyo kinatatakutan pa rin at malakas pa rin na team itong Creamline
sa mga susunod na paliga mga kapolitika, okay? So ano ang inyong masasabi dito sa naging desisyon ni Alyssa Valdez? Excited ba kayo na makasampa at makalaro siya uli dito sa kanyang team na Creamline? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.